Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula po sa loob mismo ng Ripple team. Si Ginoong David Schwartz, siya po ang Chief Technology Officer or CTO ng Ripple, ay naglabas ng isang simple pero makapangyarihang proposal. Paano kung may refund system sa mga hindi nagamit na transaction fees sa XRP Ledger? Oo, tama po ang narinig ninyo. Refund. Yan, refund sa mga sobra mong binayaran na fees. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy na gumagamit o nag-i-invest kay XRP? Paano po ito naiba sa ibang blockchain gaya ni Ethereum at may epekto ba ito sa presyo ni XRP sa hinaharap? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay si Ginoong David Schwartz. Ayan, David Schwartz. At siya pong muli ang Chief Technology Officer or CTO ng Ripple. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang problema sa kasalukuyang sistema ng fees sa XRP Ledger. Alam naman natin na ang XRP Ledger, yan, sa XRP Ledger, bawat transaction po ay may kasamang fee. Pero may dagdag na bayad kapag gumagamit ka ng hooks. Ang hooks ay parang smart contracts sa Ethereum na ginagamit para maglagay ng logic sa loob ng isang transaction. Kapag gumawa ka po ng hook, otomatikong kinukwenta ng system ang fix na execution fee. Kahit hindi naman talaga nagamit ang buong computing power o resources na tinataya ng system. Kaya kailangan mo pa rin bayaran ang buo. Ibig sabihin ay sobra ang binabayaran po ng users at walang refund. Yan, wala pong refund. Kaya sabi nga ng developer na si Mayoka Vaderi, yan, ang fee ay parang worst case scenario compute. Kaya halos palagi nagbabayad ang users ng higit pa sa dapat o kailangan. Paano naman na ginagawa ito ni Ethereum? Ayan, dito papasok po ang comparison. Sa Ethereum ay pinapayagan po ang mga users na magsabi kung gaano karaming gas ang willing po nilang bayaran. At kapag hindi po naubos ang gas na yan, ibinabalik po ang natirang gas. Simple lang, di po ba? Kung hindi mo nagamit, syempre may sukli ka. Kaya may nagtatanong ngayon, bakit hindi rin ito gawin sa XRP Ledger? Ngayon ay ano naman po ang tugon ng mga developer sa tanong na ito? Ayon po sa ilang developer, gaya po ni Ginoong Vadari, static po talaga ang design ng fee system ng XRPL. Hindi ito tingin bilang overpayment, kundi isang built-in na parte po ng security at consistency ng network. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang ilang community members tulad po ni Vet. Siya po ang co-founder ng NFT platform na XRP Cafe. Para sa kanya, kung sobra po ang binayad ng user kumpara po sa aktual na load ng network, dapat may refund. Ang isa pang developer na si Teko ay nagtaas ng concern. Yan, ang sabi niya ay paano kung malaman ng mga tao na may refund? Baka mag-overbid na lang sila ng fees para ma-prioritize ang kanilang transaction. Posibleng bumaliktad ito sa layunin ng fair system. Ngayon ay ano po ang suggestion ni Ginoong David Schwartz sa refund model na ito? Dito na po pumapasok ang proposal ni Ginoong David Schwartz. Kung saan ayon sa kanya ay pwede naman na lahat ay magbayad ng fee sa simula. Pero ang sobrang bayad ay dapat pong ibalik. At ganito po ang kanyang ideya. Yan, kalkulahin kung magkano lang talaga ang kailangan para makapasok ang isang transaction sa ledger pagkatapos ay ma-finalize ang consensus set. Ang sobra doon ay ibalik. Kaya yan, kung masyado itong komplikado para sa network, may fallback option pa siya. I-refund ang lahat ng sobra sa median fee sa ledger. Medyo mas madali itong i-implement at hindi po masyadong magkakaroon ng disagreement sa mga validators. Kaya yan.
Ngayon ay paano kung konti lang ang transaction sa ledger? Isa pang tanong ay paano kung kaunti lang talaga ang transaction sa isang ledger? Kaya ayon po kay Ginong Swartz, kapag mas mababa sa 10 ang transactions sa isang ledger, maaaring i-disable muna ang refund or gumamit ng fixed na minimum fee. Ito ay para maiwasan po ang pag-abuso at hindi magulo ang consensus ng network. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa hinaharap ng XRP Ledger? Sa kasalukuyan, ang buong transaction fee po na binabayaran sa XRPL ay nasusunog o nabuburn. Ibig sabihin ay hindi po ito napupunta sa mga validator o kahit sinong participant. Nababawasan lang talaga ang supply ni XRP. Good ito para sa scarcity ni XRP, pero bad para sa mga user na nagbabayad ng sobra. Ang sinasabi po ni Ginong Swartz ay hindi naman i-stop ang fee burning, kundi gawing smarter po ito. Ibalik po ang sobra kung meron man. Makatarungan ito at mas makatao para sa mga users. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni XRP? Ayan, kung sakaling maisakatuparan ang refund model na ito, maraming positive na epekto ito sa atin. Lalo na kung particular po syempre sa mga users ng XRP sa pang-araw-araw or yan gumagamit ng XRP sa pang-araw-araw na transaction o bilang investment. Una ay mas makakatipid po ang mga users. Ayan, hindi mo na kailangang mag-overpay para lang makasigurong papasok ang transaction mo. Pangalawa ay mas tataas po ang tiwala sa XRP Ledger. Kapag patas po ang sistema, syempre mas maraming gustong gumamit. Pangatlo ay posibleng tumaas po ang adoption. Kung ang mga developers ay makakatipid po sa fees, mas gagamit sila ng XRPL para sa kanilang projects. Pang-apat ay makakatulong po ito sa mga microtransaction use cases. Sa bansa nating maraming gumagamit ng crypto bilang alternative sa remittance, malaking bagay po ang tipid sa fees. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw na apakagandang development po ito. Ang refund system na sinasabi ni Ginong David Swartz ay hindi lang technical na innovation. Isa po itong hakbang tungo sa isang mas makatarungan at mas sustainable na sistema sa loob ng XRP ecosystem. Sa isang mundo kung saan ang fees ay isa sa pinakamalaking hadlang sa blockchain adoption, lalo na po sa mga developing countries tulad po ng Pilipinas, ay malaking bagay po ito. Nakikita natin na sa XRP ay hindi lang basta lumalaban sa market. Gumagawa rin siya ng paraan para ma-improve ang experience ng bawat user. Mula po sa malalaking institution hanggang sa maliliit na traders tulad natin. Kaya kung itutuloy po nila ito, malaki ang posibilidad na mas dadami pa ang users or gumagamit ng XRP at tataas palalo ang value nito sa mga susunod na taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.